Magandang araw sa inyo mga kagala. Ipapakita namin sa inyo ni Di yung aming ipinagawang Bartolina para sa aming unang alagang baboy na si Lena, yung unang dumating dito. Si Lena talagang pangunahing pinagawa namin ng Bartolina kasi napaka-active niya. Mahilig siyang magtatayo dun sa kulungan, saka siya ay naglalandi na, bali pangalawang landi na niya ngayon. Kaya naman ngayon ito si Di, nagtitik-tik na siya ng aming paglalagan itong Bartolina. Ito yung Bartolina namin. Shout out nga pala kay Marlon ko sa aming kapitbahay. Kasi siya yung gumawa nitong Bartolina namin. Maigi na lang at wala pa siyang gawa ngayon. Pero kahit may gawa siya talagang priority din naman niya itong matapos kasi kailangan na talaga namin. Ito yung Bartolina ng ginawa para kay Lena. Ayan, si Lena palang mga kagala yung unang pinagawan nga namin ng Bartolina kasi mas kailangan na talaga niya. Saka isa pa nagbabudget lang muna kami. Sabi nga, hindi pa naman ganun kailangan ni Marites. Ayun si Barte, siya yung nakakulong doon. Nandun si Lena sa kabila. Ayan. Sabi ng mga bihasang mag-alaga at magbaboy kapag daw sobrang laki kasi ng Bartolina. Pag nagkakaroon ng buwelo mag-atras abante, minsan nagiging posibilidad na kapag gusto nilang magwala. Nakakagat-kagat pa yan para nag-ano-ano pa sila. Kaya talagang saktong size lang yung ginawa para sa kanya. Pero hindi naman sabihin talagang gipit na gipit. Okay lang yan. Yung basta maayos lang siya at komportable, hindi yung malaki talaga yung pinakambuelo niya. Tapos gumawa na rin pala kami mga kagala dito nung gumawa si Didia ng hukay. Tapos may kanal kasi ito yung aming lagayan ng tubig para dumiretso dito yung tubig na galing sa paglilinis para kay Marites at kay Lina. Ayan si Marites. Tapos dito nga si Lena, dito sa nila ginagawa na to ni Di. Ayan, lalagyan siya dyan ni Di ng kanal. Sisimintuhin yan mga kagala. Tapos ito yung kabila, tapat ni Lena. Tapos ayan yung butas niya. Hindi naman kailangan ganong kalaliman yung hukay kasi nga hindi naman ganong maaksaya sa tubig or matubig ang paglilinis para dito sa inahining namin baboy. Kasi hindi naman siya tulad ng patiner. Tapos yung hukay naman niya para sa mga dumi. Ayun, doon naghuhukay si Di para doon naman namin ilagay yung mga dumi. Hindi pa yun tapos mga kagala yung hukay na yan. Kasi kailangan mas malalim pa dyan at medyo mas malaki yung hukay para sa mga dumi ng baboy. Kasi winawalis lang namin mga kagala yung mga dumi ng baboy. Para kapag naglinis ay hindi ganong maamoy. Saka lalo't kapag umuulan, yung nagkakaroon siya ng matinding amoy, yun ang iniiwasan namin. Pasilip ko sa inyo si Marites. Hello Marites. Ito mga kagala si Marites namin, 4 na buwan pa lang daw ito. Yan. Andun si Elena sa kabila. Yan, ito kasi napaka-active talaga niya mga kagala. Kapag hindi siya inuuna, talaga namang tumatayo siya dyan. Oh. Kaya minsan natatakot ako pag pinapakain ko siya. Kala ko makakatalo na. Pero hindi naman. Kaya talagang kailangan siyang mailipat doon sa Bartolina niya. Patatlong landi na daw niyan. Saka namin siya pakakastahan. Ayan, para daw mas marami yung magiging biik niya. Pero sabi nga nasa pag-aalaga pa rin niya. Lagi natin aalagaan ng mabuti. Para maging maayos din yung ng baboy sa atin. Kaloob ng ating baboy sa atin. Yan yung pinto niya mga kagala. Tapos ito yung may pinakang lock din siya ditong alambre sa baba na matigas. Para hindi mabuksan ng baboy kapag ginaganyan-ganyan niya or umaatras siya. Excited na kami mga kagala ilipat dito si Lena. Saka hindi na rin ako mahihirapang magpabalik-balik na doon ako kukuha ng tubig. Tapos doon ko siya lilinisan yung isa. Tapos kukuha naman ako ng tubig para dito ko naman ulit dalhin kay Marites. O kapag nandito na sila parehas, kahit paano nandiyan lang nakapwesto yung tubig namin. Madali na. Tapos may binili kami ditong panglinis ng baboy namin. Ayan, rechargeable lang yung mga kagala. Pero nagagamit namin mabuti yan. Lalo kapag may mga dumi na kailangan dikit sa simento. Ayan yung ginagamit namin. Rechargeable lang yung mga kagala. Pero malaking bagay sa amin ang naitulong ng pang-spray na yan. Gamit rin namin sa motor. Na-enjoy naman namin yung pag-aalaga ng aming baboy. Sabi nga, sa araw-araw, kahit yun ang araw-araw na ginagawa mo, hindi ka magkaintindihan sa iba't ibang pag-aasikaso ng gawaing bahay at ng mga hayop. Na-enjoy naman namin. Pinasilip ko lang muna sa inyong aming gagawin ngayon. Habang si Di ay nagtitik-tik diyan, pagpapatuloy ko muna yung aking pagkakahoy. Kumain na naman kami ng agahan. Alas 9 na ng umaga. Mamaya ulit tayo babalik dun para tulungan si Di. Pero mga kagala, kapag sinemento yun ay baka daw bukas parang hapon pwedeng mailipat dyan si Lena kapag natuyo na yung gagawin ni Didia na pagsasemento para maibaon yung mga paa ng Bartolina natin. Kaya bukas pa siya siguro ng hapon maililipat dyan. Kumusta mga kagala, magandang araw sa inyo. Maganda yung panahon ngayon, medyo makulimlim.
Kaya masarap mangahoy, kaya nangahoy ako. Doon ako sa banda, doon nangangahoy oh. Eh hindi ko pa tapos, tatapusin ko na muna ngayon bago ko sindi tulungan. Ay, kusmusa ka na naman. Tapos ko na kumain. Duwa ka na naman dyan. Nauna ka na. Nauna ka pa. Sunod lang sunod. Sunod lang sunod. Sunod lang sunod. Ano pa? Sunod na ng sunod. Mag-alam ng baka, susunod. Pumunta sa kapitbahay, susunod. Sunod, sunod, sunod. Sunod, sunod, sunod. Ito may, ito. Para didikitan niya. Yan. Ganyan. Dapat siksik din yung semento na ilalagay natin dyan. At gawa ng baka kapag naumbag pataas ng baboy, talang agad pataas. Kaya kailangan hindi tipid yung pagkasiksik ng semento na ilalagay ni Di. Last na lagay na ni Di para sa mga pa ng ating Bartolina. Ayan, malapit na. Tapos papatuyuin na lang yan hanggang bukas ng hapon, ililipat na namin si Lena. Tapos hindi na kami magagawa ng pakainan dyan sa lapag na sisementohin ni Di. Mas gusto ko yung batya na lang na maliit para nalilinisan ko rin agad pagkatapos magpakain. Dito si Mama. Pumunta dito si Mama, nangapit bahay. Maganda naman kasi ngayon mga kagala ang panahon, kaya nakaisip mangapit bahay ang senyor. Napakalilo maglakad, o kita nyo. Kanina pa yung maga, ganyan lang ang panahon, malilom lang siya. Tapos na nilagyan yung mga paa ng ating Bartolina. Ayan na siya. 6 na paa. Ngayon dito na tayo sa gilid kasi ito namang gilid ng kanal ang kanyang sisementohin. Para kapag tuwing naglilinis tayo ay hindi magputik diyan. Oh. Dire-diretso lang yung agos para dito sa hukay. Oh. Tapos na si D maglagay ng semento para sa aming Bartolina sa mga paa niya, saka yung kanal doon ay tapos na rin ni D. Ayun, thank you Lord. Tapos ito na mga kagala yung kabuuan ng ginawa ni D. Ayan na siya. Yan. Ayun yung kanal para sa ating lagusan ng tubig kapag naglilinis itong ating baboy. Dito. Tapos doon sa kabila. Tapos ayun yung butas niya. Yan yung paligid ng aming babuyan. Tapos ayun yung bahay namin sa unahan. Ito yung aming manukan. Yun. So sunod mga kagala, itong manukan naman ang aasikasuhin namin kasi matagal-tagal lang hindi namin naaasikaso. Gagawan din namin yan ng mga bubong. Nakakatuwa kasi yung aming bibi, si B1 ay naglilimlim na. Siguro 2 linggo nang naglilimlim.
Titingnan natin sa mga susunod na araw kung makakapisa siya ng kanyang mga babies. Baby. Ayun. Okay, yun lang mga kagala. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog para sa araw na ito, para sa pagbabahagi ko sa inyo ng aming ginawa ni Di para dito sa aming kulungan na Bartolina ni Lena. Shout out nga po pala kay Kuya Mac Gaver from Miami, Florida. Ayan, maraming salamat po sa iyo Kuya Mac, kasi kahit minsan ay nawawala ka man sa panunod ng aking mga ina-upload na vlogs. Pero talagang kapag nandyan ka na at hindi busy, talaga lagi ka nagko-comment, lagi mo sinasabi na kumusta, hindi ka nag-i-skip ng ads. Kaya maraming salamat po Kuya Mac Gaver sa iyong suporta. Mag-iingat po kayo dyan sa Miami, Florida. Asa kumusta po sa iyong family diyan. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala. See you on my next vlog. Bye-bye!